Nagbabalik po ang Justice on Air. At kasama pa rin po natin ngayong gabi si Attorney Cedfrey Garcia, ang Registrar of Deeds po ng Marikina. At good evening po ulit, Attorney Cedfrey. No? Ngayong gabi po pag-uusapan natin kung ano po yung mga proseso at saka mga dokumento na kailangang dalhin para po magparehistro ng mga titulo ng lupa sa inyo. Paano po ba ang gagawin doon? Okay. I-distinguish muna natin yung transaction natin. Meron tayong tinatawag na voluntary transaction at may tinatawag tayong involuntary transaction. Okay. Sa mga voluntary transaction, ito po yung mga agreement na pinagsang-ayunan ng dalawang parties, yung registered owner at saka yung isang party na nakipagkontrata sa registered owner. Ngayon, ang number one requirements dyan, presentation ng owner's duplicate copy. Okay. So, kailangan yan kasi agreement kayo Surrender, para i-cancel yun. Oo, kasi nagkausap kayo, nagkaintindihan kayo. Kaya ibinigay ng owner si titulo doon sa isang party. Whether by donation yan or by sale. Oo, yan yung voluntary transaction. Isa pang kailangan dyan ay yung capital tax declaration. Okay. Nakuha rin niya sa munisipyo. Sa munisipyo, kunin natin. At kung may transfer ito, kailangan natin yung mga capital gain sa BIR, stamp tax, or transfer tax sa City Hall. Now, pinaka-importante sa mga document na to, yung original na kontrata. Okay, o yung original. Ilang copies nun? Usually, 3 pwede na siya. Duly notarized? Duly notarized at original po. Kung hindi natin may bigay ang original, pwede ho tayo magbigay ng affidavit at certified true copy noong main document natin. Ito yung tinatawag na deeds na inire-register natin. Ito yung mga deed of sale, deed of donation, deed of assignment. Deed of assignment. Now, as to involuntary, kaya nga involuntary, ito yung mga transaction na ayaw ng registered owner o against the interest of the registered owner, kaya hindi natin hinihingi yung owner's duplicate copy. Kung hindi, ang kailangan lang original na document na nagsasaad kung ano yung karapatan niya sa lupa o kung ano yung habol niya dun sa lupa nung naka-registered owner. Kaya yan po, inire-register din po namin. Pero without the owner's copy. Same din po ang requirements, kailangan ho yung original na dokumento. So, Attorney said, doon po sa voluntary na mga transactions sa ganyan, kinakancel nyo po yung owners, yung kopya ninyo at saka yung owner's duplicate para mag-issue kayo ng bagong titulo. Tama po ba? Yan po yung cancellation ng title natin kung tayo po ay magbebenta o ililipat. May transaction din po tayo na ina-annotate lang. Ibig sabihin ho nun, inilalagay lang natin sa likod ng titulo yung mga rights ng mga parties, kung ano yung agreement nila. Katulad ng mortgage. Hindi ho papautang. Hindi ho tayo nag-i-issue ng panibagong titulo doon. Kung sa computerized, nagdadagdag ho tayo ng additional page, pero yung pangalan ng original owner, yun pa rin po yung pangalan, naroon pa rin po. Pati yung tinatawag na transfer certificate of title number, same pa rin. Same pa rin. Hindi tayo nagpapalit noon. Tapos ano naman po yung mga nagpapalit? Mga nagpapalit natin, may tinatawag tayong deed of sale, deed of transfer, mga assignment of rights, donation, extrajudicial. Yun po yung title, inililipat sa bagong owner. Yan po, kailangan po nating dalhin din. Mga mana-mana, yan. Mana-mana, mga extrajudicial ho yan. Kailangan natin yan na ipresenta lahat ng proper documentation bago namin kayo issuehan ng panibagong titulo. Ito po, isa po sa mga problema kasi dyan, minsan pupunta sa opisina nyo, sa Registry of Deeds, pagkatapos madidiscover nila na na-cancel na yung titulo nila. No, nang hindi nila, wala silang kaalam-alam, no? At sa iba na nakapangalan. Ano po ba yung, meron po bang involuntary transaction sa katulad noon na hindi alam ng owner or hindi siya nagko-consent na nakakancel rin yung titulo? Meron bang ganon? Meron po. Yan po yung, for example, yung common nating nangyayari, yung tax sale. Yung hindi nakabayad sa amilyar, inililipat ng local government sa pangalan nila o ino-auction ang lupa. So, hindi alam na benta na pala. Or binigyan sila ng notice. Usually kasi, binibigyan din naman ng notice. Pero may nagkakataon na wala na sila dun sa lugar, yung address ng titulo.
Kaya nabebenta na auction yung property nila. So yung mga situation. Yung mga foreclosure rin po, pag ganyan, kasama rin po ba yun? Kasi di ba sa una pa lang, nakarehistro, naka-mortgage sa inyo, real estate mortgage. Pagkatapos nun, nagtago na siguro, yung may utang, etc. No? At na-foreclose na yung kanyang titulo. Yun din ba ay parte ng involuntary? Kasi parang mawawala na rin sa kanya yung titulo eh. Well, it started yung transaction natin as a voluntary transaction. Yes. Kasi nga, minortgage mo, binigay mo yung owner's copy doon sa pinagkautangan mo. Ngayon, hindi naman siya automatic na mapupunta doon sa pinagkautangan mo. Nagkakaroon tayo ng foreclosure proceedings, whether that is judicial or extrajudicial, kailangang i-auction ang property. So, meron pa ring information or public bidding. Kasi hindi pwede yung ilipat doon sa pinagkautangan. Nang basta-basta. Oo. Ibibid pa rin natin yung property at kung sino yung highest bidder, bibigyan pa rin ng 1 taon ang may-ari para ma-redeem niya yung property. Now, kung ang pinagkautangan niya ay mga institution, financing institution, hindi po 1 taon ang ibinibigay, 3 buwan. 3 buwan. Pwede nang i-foreclose ng company gosh. yung property. So, dapat ang gawin niya, bayaran niya yung pinagkakautangan niya. Tapos, anong mangyayari po doon sa titulo niya? Maibabalik po ba sa dati? Kung hindi siya Kinakancel na po ba yun within that redemption period o hindi pa? Hihintayin niyo pa? hihintayin pa rin po namin siya. So Hihintayin hindi namin talaga matapos yung reglementary period to redeem the property. Kung hindi, at doon lang natin ita-transfer kung nakapag-execute na ng consolidation yung highest bidder. Not necessarily yung pinagkautangan. Kaya nga natin inopen sa public, may mga mga tao na gustong bilhin din yung lupa, nagbibid sila doon sa bidding ng property. So, recap natin, no? Sa mga voluntary transactions, unang-una kailangan mong kuhanin muna lahat ng mga dokumento. Yes. Tama po, no? Oo. Pangalawa, bayaran ng mga dapat bayaran sa mga kaukulang ahensya. Kasama na dyan yung sa Treasurer's Office ng City Hall para sa amilyar, no? Tax clearance. Kailangan mo rin bayaran yung mga taxes, capital gains tax, sa BIR para ma-issuean ka ng certificate of authorizing registration. At pagkatapos po nun, syempre, huling-huli, bayaran niya yung mga sa inyo naman. Yung mga registration fees, mga transfer fees, no? Mga magkano po ba yun? Well, ang amin dyan kasi meron kaming graduated na scale. Depende sa amount. Depende sa consideration value. Ngayon, ang consideration value, pwedeng yung nakalagay sa dokumento or yung assessed value ng property na nilaad ng local government. Okay. So, whichever is higher. Okay. O, pagkatapos na kumpleto na yun, nabayaran na lahat, ay surrender sa inyo yung mga dokumento, pati yung owner's duplicate of title, at doon po, gano'ng katagal naman ninyo mapoproseso at mai-issue yung bagong titulo. Okay. Usually, ang aming period dyan, mga 10 araw. Okay. Dapat matapos siya. Pero dependent din yon kung ano yung load yung registry natin. Attorney, tanong ko dahil alam ko may connection din to sa inyo. Sa mga nagbebenta po ng mga condominium at saka ng mga subdivision, no, na mga property subdivision na mula sa developer, no, ano-ano po ba yung mga kailangan nilang kuhanin o tingnan para makita kung maililipat ba sa kanila yung titulo ng mga binili nila, or kung hindi man mailipat sa kanila, ano yung mga kailangan pa nilang steps na gawin? Yan po yung sasagutin ninyo sa pagbabalik po ng Justice on Air.